Alright, welcome back to the iWired. So guys, for today's agenda, as you can see, meron po tayo ditong center stand na putol. So this is the center stand of our Vega Force FI. So as you can see, kinain po siya ng kalawang, and ako, nung in-stand ko siya, nagulat talaga ako kasi almost nabuwal po, tinasalo ko yung motor. So ito po yung kanyang kalahati. Yan yung nakakabit din sa chassis. So ang gagawin po natin is i-attempt po natin na tanggalin yan. So bumili tayo ng bago. Ito po yung code niya. So in-order ko lang to sa Lazada, parang worth 1 something. So ito, kino-compare na natin siya, and good thing is identical naman siya. So I know na magiging perfect fit yan mamaya. So first, ang una natin kailangan gawin is tanggalin natin yung ehe, and to do that, we need to remove yung cutter pin. So ito yung parang alambre na nakakabit. So ang gamit po niyan is para hindi po mahulog yung ehe kapag tumatakbo po tayo at hindi matanggal yung center stand. Now, madali naman siyang tanggalin kasi parang malambot na aluminum siya. Good thing is hindi po yan kinakalawang. So yun po yung gamit niya. Now, supposedly madali lang to. Pagkatanggal ng cutter pin, dapat matatanggal mo na yung pinaka-ehe niya. But in our case, hindi po ganun yung nangyari kasi medyo matagal na nga yung motor. So nagdikit na yung ehe at saka yung pinaka-center stand. So ito, gamit po tayo ng grinder. So puputulin na po natin. So hiniga na natin yung motor kasi medyo mahirap kapag hindi nakahiga yung motor. Kung ikaw yung yuyuko, medyo mahirap siyang gawin. So ito, hiniga ko yung motor, and i-attempt po natin tanggalin or putulin na ngayon yung ehe. Now, if I were you, if you're not used to using tools na ganito, medyo delikado na siyang gawin. So might as well iupan nyo na lang. Kasi baka mamaya ma-injure kayo, hindi na worth nung iupan nyo dun sa gagawin ninyo. So, pero ito, papangatawanan natin that since nag-DIY tayo, papangatawanan ko na natanggalin. And I tell you, hindi ma-justify nung video na to yung tagal lang paggawa ko nito sa pagputol lang ng ehe. Una, hindi naman kasi ako pro. Pangalawa, solid po talaga yung bakal na ehe. So papakita ko sa inyo, yan, natanggal na po natin. And yan, solid na bakal talaga yung ehe, hindi siya yung parang tubo lang na ampaw yung loob. So ito, mahirap po talaga siyang putulin. And so ito, tatayo na natin yung motor, and ikakabit na natin yung bagong center stand. So as you could see, yan, fit naman siya, and yan, maluwag na ngayon siyang igalaw-galaw. So maitatayo na natin siya. Now, the next na magiging dilemma is yung pagkabit ng spring. So, yung pagkabit ng spring, supposedly parang madali lang din siyang pakinggan. Kasi kakabit lang naman yung spring doon sa pinaka kabitan niya. So, 2 points lang naman yan. So, yung sa taas at saka yung doon sa center stand dyan. So, all along, akala ko madali lang siya. Medyo matigas pala yung spring. So sa mga napapanood ko na mga videos, medyo madali ginan. Sinisikwat lang niya ng ito, ang gamit natin is flat screw lang. Now, I don't know kung dahil hindi nga ako sanay, pero yan, supposedly i-slide mo lang siya and mapupunta na siya doon. But in our case, yan, kakapil, nag-snap yung ating flat screw. Yan. So delikado rin yun pagka mamaya tamaan ka. So yan, mag-iingat lang habang gumagawa ng mga ganito. Yan, pero with perseverance, pagtsatsaga, gumamit po tayo ng mas matigas na flat screw. Nakabit naman natin, and mukha nga baliktad yung pagkakakabit ko kasi parang supposedly yata yung mahaba yung nandun sa taas, but hindi ko na inattempt na tanggalin ulit kasi baka may magka-problema pa. Yan, kasi tumatama siya pag ini-stand yun. Pero tumitiklop naman siya, kaya hindi ko na siya tinanggal. Yun lang din naman ang purpose ng spring. So yun po, just wanna share this video to you guys. Baka sakaling makatulong. Kung mangyari sa inyo yan, then you do have a reference. Thanks for watching the iWired. Ayos.